La memoria de los sacerdotes, Don Mariano Gómez, Don José Burgos, Don Jacinto Zamora. Ejecutado en el campo Bagumbayan el 28 de febrero de 1872. Tengo derecho a dedicarte mi trabajo como víctimas del mal que comprometo a combatir. Que estas páginas sirvan como una tardía corona de hojas secas sobre tus tumbas desconocidas, y quede entendido que todo el que tenga pruebas claras ataca tu memoria, mancha sus manos en tu sangre. Señor María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendito yan. Pinapakiusap ko sa iyo ako yung kunin at dalhin sa iyong kinaroroon kasama ang Panginoong Diyos. Kung saan hindi na ako mahihirapan pa, no hay vida dahil may bida. Ano ba yan? Kay bagang takbo ng vapor. Hay nako, dapat wala nang indio sa pangpang sa lipunan o si Daydigman. Mas mabilis na sana ang pagtakbo ng vapor. Mga kapatid, si Kuya Luis lamang ang kailangan. Nagtataka ako kung bakit wala pang nakakasip. Buksan ng bagong ilog sa ilog Pasig at yung kukulangin ay ipapakilo sa buong bayan. Ngunit kaguluhan lamang ay may dudulot niyan. Kaguluhan? Haha. Ay, ina. Kaawa-awa kong ina. Hindi man lamang naranasan ang kaginawaan sa talambuhay niya. O aking ina. Christine! Basilio! Mga anak ko, asan kayo? Crispin! Crispin! Nakikita na kita, Crispin! Antayin mo ako, Crispin! Crispin, anak ko! Crispin! Gumising ka, Crispin! Crispin, anak ko! Gumising ka, Crispin! Crispin! Ina! Gumising ka na, Ina! Andito na ako, ang anak mo si Basilio, Ina! Ina! Anong may paglilingkod ko sa inyo, Ginoo? Senyor Simon, Anong ginagawa mo rito? 13 taon na po ang lumipas mula nang inilibing natin ang aking ina sa pok na ito. Namamalayan mo ba kung sino ako? Isang taong pinalalagay kong napakadakila. Isang taong pinalalagay ng lahat na maliban sa akin ay patay na. Isa itong lihim na maaaring kamatayan ko. Ano po ang balak nyo? 13 taong ko na itong pinaplano. Nais ko ipabagsak muli ang pamahalaan at padaliin ang pagkasira nito kahit maraming dugo pa ang matapon. Hindi po ba kaya masolusyonan sa mapayapang paraan, Ginoo? Hinihiling niyo lumaganap ang wikang Kastila? Ano ba ang hinahangad niyo? Pag naturuan ng lahat ng wikang Kastila, magkakaroon ng pagkakaunawaan. At dahil dito, mapapalapit ang pulo sa mga pamahalaan. Basilio! Ano na lamang isipin ng iyong ina at kapatid? Gusto ko lamang po magkaroon ng katahimikan na buhay. Sa araw na magbago ang iyong isip, hanapin mo ang aking bahay sa eskolta. Doon ay paglilingkuran kita ng buong puso. Hihintayin kita, Basilio. Si Maria Clara? Paumanhin, Ginoo. Ngunit huli na kayo. Hindi nyo pa ba nababalitaan na patay? Patay na si Maria Clara. Kasinungalingan! Sa tingin mo, biruan lang ito, binata? Maniwala po kayo sa akin, Ginoo. Hindi yan totoo. Hindi pa patay si Maria Clara dahil ililigtas ko pa siya. Matagal na po siyang may sakit noong pumunta ako ng kumbento para makibalita. At magdamag umiiyak si Kapitan Tiago. Sinisisi ang kanyang sarili. Namatay? Namatay na hindi ko man lang nalaman? Namatay na hindi man lang nalalaman na nabubuhay ako para sa kanya?
Hola, hermana. Hola, Pecha. Hola. Oh, hermana. Ano ang atin? Alam niyo ba, nakulong si Basilio? Oh, talaga? Yan na rin ang akin na balitaan. So, Santissima. Sana ay makamit niya ang hustisya. Sana nga makamit niya ang hustisya. Huli! Huli! May nasagap akong balita! Ano yun? Si Basilio nakulong! Ha? Ang Basilio ko? Huli! Huli, gumising ka! Sinta ko, aking minamahal na huli. Sinta ko, aking minamahal. Kaawa-awa kang makita. Hayaan mo ako ang gagawa ng solusyon para makalaya ka dito sa bilangguan. Huli, mahal. Hindi ka lang nila papakinggan. Itatakas kita dito. Pangako ko yan, mahal. Magandang araw po, Padre. Pobra si, halika rito. Tulungan niyo po ako, Padre. Tulungan niyo po akong makalaya sa presinto ang aking nobyo. Sige, bukas ay makakalaya na siya. Talaga po, Padre. Maraming salamat po. Kahit ano, para sa aking pobrasitang anghel, ibibigay ko lahat sa iyo. Paumanhin, Padre, ngunit ako'y aalis na. Hindi ka alis, dito ka sa akin. Bitawan niyo po ako, Padre. Bitawan niyo po ako. Gusto ko na umalis. Hindi ka alis, dito ka lang. Bitawan niyo po ako. Wag po! Maawa kayo! Wag po! Ikaw ang una at huling pag-ibig ng buhay ko. Kay tagal mang naghintay, nandito ka na, aking habang buhay. Nagkaroon ng marangyang kasal sina Paulita Gomez at Juanito Pelaez. Dumalo ang maraming kilalang tao sa lipunan. Si Isagani, dating kasintahan ni Paulita, ay labis na nasaktan sa nangyari. Nalaman niyang may planong pasabugin ang kasal gamit ang lampara na may bomba. Sa kabila ng kanyang damdamin, iniligtas niya ang lahat sa pamamagitan ng pagtapon ng lampara sa ilog bago ito sumabog. Ipinakita sa kabanatang ito ang sakripisyo, pagkatalo ng tunay na pag-ibig, at ang pagkukunwari sa lipunan. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Magandang araw, Binibini. Magandang araw, Senior Simon. Maraming salamat sa pagdalo at sa napakagandang lampara. Muy bonito, Senior Simon. Napakagandang lampara. Makinang-kinang. Gawang moderno at bagong-bago. Mabuhay ang bagong kasal. Sigani, huwag ka nang tumuloy pa. Hindi maaari kaibigan. Kailangan pa makita sa pulita kahit soling sandali. Sigani, sa sandaling sindihan ng lampara sa loob, ito ay sasabog at mamamatay lahat ng tao sa loob. Kaya Isagani, umalis ka na. Tara na. Bitawan mo ako.
Imposible! Sa isang filibusterong patay na! Sa katahimikan ng gabi, sa isang liblib na lugar sa baybayin ng lambak ng Pasig, isang lalaking sugatan at pagalang iniwan ng mundo. Si Simon, na minsan kilala bilang si Crisostomo Ibarra. Sa kanyang huling sandali, siya ay tinulungan ni Padre Florentino, isang paring may malasakit sa tunay na katarungan at dangal. Ibinuhos ni Simon ang kanyang sakit, galit at kabiguan. Lahat ng kanyang mga plano, mga paghihiganti, mga revolusyon, ang kanyang pag-ibig kay Maria Clara ay nauwi sa wala. Sa huli, siya ay hindi nakahanap ng kapayapaan, kundi isang mapait na wakas. Ginoong Simon, sandali at ako'y tatawag ng magagamot. Huwag na, Padre. Nangyari na ang dapat mangyari. Padre, ang tunay kong pangalan ay Juan Crisostomo Ibarra. At pinano ko lahat ng paghihiganti dahil sa galit. Sa galit na nangyari noon. Sa lahat ng pagsisisi. Kalungkutan sa pagwasak na pag-ibig namin ni Maria Clara. Ngunit sa Diyos, Padre, hinahadlang ang aking mga bawat kilos. Sana'y patawarin mo, Padre. Ngayon, ang Filipino ay hindi lamang isang wika, kundi isang bayan na nagsisikap para sa kalayaan at katarungan. Sa bawat salita ng aking nobela, ipinahayag ko ang tapang at sakripisyo ng ating mga bayani. Hindi natin dapat kalimutan ang aral ng kasaysayan at patuloy nating ipaglaban ang ating mga adhikain. Ang laban para sa kalayaan ay laban din para sa katarungan at tunay na demokrasya.